May isang burol sa Masuri, India. Matagal nang walang nakatira doon. Hindi dahil wala kang makikita doon. Actually, merong mga ruins dito. Mga stone walls na halos gumuho na yung kalahati nito. Merong mga lumang building na bone structures na lang ang natitira dito. At may mga ilang taong nag-attempt na gawin itong kanilang tahanan. May makikita ka pa rin ng mga tao na nagtitrek sa gitna ng oak at deodar forests. Habang naglalakad ka dito, maaari mong hawakan yung mga stones na malalamig. Habang hinahawakan mo ang mga ito, mapapaisip ka na bakit umalis yung mga dating naninirahan dito kung meron man at bakit wala nang bumalik pa. Ang pangalan ng burol na ito ay Paritibba. Sa Hindi, ang ibig sabihin ng pari ay fairy or sa Pilipino, mga engkanto, engkantada. Ang ibig sabihin naman ng tibba ay burol or hill. Hill of fairies o burol ng mga engkanto. Now, na-share ko na sa inyo before na nanggaling na kami sa Masuri. Alam ko yung itsura ng town kapag broad daylight, yung mall road, yung cable car, mga vendors ng Maggi at mainit na chai. Napakadaming turista ang pumupunta dito. Marami kang mga batang makikita na nagtatakbuhan sa mga kalsada nito. Ang lugar na ito ay sobrang buhay, maingay, pero masaya. At habang nakatayo ka sa ridge, makikita mo ang Dune Valley sa ibaba. Habang nakatitig ka dito, pakiramdam mo parang walang any dark forces or entity na maaaring mag-exist sa lugar na yon. Masyadong maganda, masyadong peaceful. Pero ang Paritibba, nandoon lang siya sa may silangan ng lahat ng ingay na iyon. Malayo sa Mall Road, lampas sa sikat na Woodstock School, pababa sa isang trail sa loob ng isang makapal na gubat. The moment you step into that tree cover, may magbabago. Yung mga tunog na galing sa bayan, biglang mawawala, biglang tatahimik. Ito yung uri ng katahimikan na magiging conscious ka sa sarili mong paghinga bago ka pa man makarating sa itaas. Story time tungkol sa burol ng mga engkanto sa Masuri, India. May isa pang tawag yung mga lokal sa burol na ito. Yung mga estudyante ng Woodstock School na nasa baba lang ng trail. Hindi nila ito tinatawag na Hill of Fairies. Tinatawag nila itong Witch's Hill o burol ng mga mangkukulam. At ngayon, yan ang pagkukwentuhan natin kung bakit. Ang kwento ng Paritibba ay nagsisimula katulad ng mga ibang kwento ng bundok na ito with something beautiful. Ang salitang pari, fairy or engkanto, sa tradisyon ng Garhwal na isang rehiyon sa Uttarakhand, India, na may sariling kultura at wika, ay hindi yung mga maliliit na creatures na may pakpak na madalas ipakita ng Western fairy tales. Sa Uttarakhand, isa sa mga state na nasa north part ng India sa paanan ng Himalayas. Ang lokal na termino ay Achri. Supernatural na mga babae na sa paniniwala ng mga Garhwali o mga taong nakatira sa Garhwal, may mga kapangyarihan sila pero hindi sila masyadong palakaibigan. Itong mga Achri ay nabibilang sa isang mundo na paralel sa atin, na paminsan-minsan nagmi-meet. Puno ng kwento ang mga bundok ng Uttarakhand tungkol sa kanila. Maraming mga komunidad sa rehiyon ng Garhwal ang nag-share ng kanilang mga story tungkol sa kanilang mga encounters sa mga nilalang na ito. Itong mga Achri ay karaniwang naglalagi malapit sa mga lugar na makakapal ang gubat, malapit sa tubig, at ang mga kwento ay karaniwang tuwing katakip silim o pagkatapos ng dilim. Itong mga nilalang na ito ay pinaniniwalaan ng mga matatanda. Mas matanda pa sa British era, mas matanda pa sa mga kalsada, mas matanda pa mismo sa bayan ng Masuri. At itong hill na ito, yung specific ridge na nasa taas ng Dune Valley, ang sinasabing lugar kung saan sila madalas magtipon-tipon, kung saan sila madalas sumayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Doon kung saan manipis lamang ang space between their world at ng atin. Kaya naman ayon sa mga kwento, wala ni sino ang pwedeng makapagtayo ng kahit na ano doon. Hindi dahil sa batas, hindi dahil sa terrain, kundi dahil merong may ayaw
na mga entity na makapagtayo doon. May nagmamay-ari na ng lugar na ito. May dalawang alamat na nakakabit sa Paritibba na kahit matagal nang pinagpasapasahan ay nakasurvive pa rin itong mga kwento na ito. Which in my experience, worth paying attention to. The story goes like this at paulit-ulit na itong napagpasapasahan ng mga lokal across decades. Noong colonial era, may mga babae nga daw na nag-attempt na magtayo ng kanilang tahanan sa Paritibba. At ang nangyayari, kung ano man yung tinayo nila during the day, pagdating ng gabi, nasisira itong mga ito. It's either inalis, giniba, inandu, pero hindi dahil sa mga tao. Dahil ito sa mga fairy o achri na ayaw ng kahit na isang human structure sa kanilang teritoryo. Hindi kailanman natapos yung mga bahay na ina-attempt nilang gawin. Ang mga ruins na makikita sa Paritibba ay sinasabing mga bahay na hindi natapos. Ang pangalawang alamat ay darker. Ito ay tungkol sa kidlat. Sinasabi ng mga lokal na may dalawang magkasintahan ang pumunta sa Paritibba. Nagbabago-bago yung mga detalye depende sa kung sinong nagkukwento nito. Sabi nung iba, itong magkasintahan na ito ay mga bata pa, binata at dalaga. Sabi naman nung iba, meron daw silang tinatakbuhan. Sabi naman nung ilang kwento, pumunta lamang sila sa burol para mag-spend ng time together. Kahit iba-iba yung laman ng mga detalye ng storya na to, isa lang ang ending. Parehas silang natamaan ng kidlat sa burol na yun. Ang mga nasunog nilang bangkay ay natagpuan makalipas ang ilang araw. Ayon sa mga taong nakatira malapit sa burol na iyon, hindi raw umalis ang kanilang mga kaluluwa. Naglalakad pa rin sila sa misty trails ng Paritibba, magkasama katulad nung pagdating nila. At kung pupunta ka doon pagkatapos ng dilim, pag umihip yung hangin mula doon sa mga oak trees, sabi nila may maririnig ka raw. Pero hindi ito specific words, kundi isang pakiramdam ng presensya na matagal nang naghihintay sa lugar na yon. Ito naman yung mga makikita natin na documented history tungkol sa Paritibba. Yung burol ay nasa dulo ng eastern part ng Masuri, malapit sa Landur. Isang cantonment area, uri ng military town, na nasa taas ng Masuri. Personally, nakapunta na kami ng pamilya ko doon. Yung trail patungo dito ay nagsisimula malapit sa Woodstock School, isa sa mga pinakamagandang international school sa India na itinayo noong 1854 noong mga panahon ng mga British. Yung bundok mismo na ito ay isang limestone ridge. Importante itong geological detail na ito mamaya sa kwento natin. Ang nakumpirma ng mga trekking records at mga historical accounts ay ito. Ang mga Anglo-Indian families ay nakatira o malapit sa Paritibba sa iba't ibang panahon ng colonial era. Ang mga ruins na makikita ngayon, mga partial na pader na bato, mga guho, ay mga labi ng mga early British settlements sa lugar na yon. At yung mga settlements na yon ay madalas na inaabandona. Hindi dahil sa mga fairies, kundi dahil sa kidlat. Ang Paritibba ay documented bilang isa sa mga lugar na pinakamadalas tamaan ng kidlat sa buong Masuri Range. Kinumpirma din mismo ito ng mga trekkers at ng mga lokal na pwede mong makita mismo kapag bumisita ka. Mga nasunog na puno na maaari mong makita kahit saan ka lumingon. Gray and black scorch marks na makikita sa mga katawan ng mga puno. Mga puno na tuluyang nahati sa gitna, yung mga iba nga naabo pa. Yung mga kagubatan ay nagtataglay ng mga marka nitong mga malulupit na pagkidlat nga na tumatama sa mga puno nito. Yung mga estudyante sa Woodstock School na pinangalanan itong Witches Hill dahil nga dito sa rason na ito. Tuwing magkakaroon ng storm sa valley, yung mga kidlat ay tila ba ang unang hinahanap nila ay yung Paritibba, yung burol na ito, at dito unang tatama. At consistent ito, hindi ito isang beses lamang nangyari, na tila ba pinoproteksyonan mismo ng hill na ito ang sarili niya mula sa malalakas na kidlat. And then meron isang tao na nakapagsulat na tungkol sa burol na ito na nang higit na kahit na sino pa.
Isang lalaking nakatanaw sa paritibba mula sa kanyang bedroom window for over 4 decades na ginamit ito bilang setting sa kanyang mga ghost stories as a source of wonder. At kapag tinanong mo siya directly, bilang patunay tungkol sa isang bagay na very careful siya when it comes to claiming, ang pangalan niya ay Ruskin Band. Na-mention ko na din siya dun sa isang story time naman natin tungkol sa isang case sa Savoy Hotel. From his bedroom window, he's written countless stories while staring out at Paritibba, the Hill of Fairies. No one lives there, and local legends say anyone who tries has met with terrible misfortune. Si Ban ay sumulat tungkol sa Paritibba sa maraming kwento. At isa sa mga pinakakilala dito ay On Fairy Hill, kung saan ayon sa kwento ang narrator ay umakyat daw sa burol na ito at pagkagising niya ay nakakita siya ng maliit na babae, 2 pulgada lamang ang taas, nakaupo sa dibdib niya. Ginamit niya ring setting ang Paritibba sa isa niya pang kwento na ang title ay The Wind on Haunted Hill, kung saan yung mga ruins, yung kidlat, yung ulap at ang tunog ng hangin na dumadaan mula sa mga sirang bintanang bato. Lahat ng ito ay ginamit niya to create something na magpapalikot sa imahinasyon ng mga tao. Nang tanungin si Ban kung nakakita ba talaga siya ng anything supernatural sa Paritibba, ito ang kanyang sagot. I never really saw anything spooky, but since I occasionally read ghost stories, I did use it as a setting for 1 or 2 ghost tales. Maybe that's added to its reputation. Sa mga salitang ito, tila ba yung most beloved author ng India, para siyang nag-hint slightly na hindi rin siya sure kung meron bang kababalaghan sa burol na ito. Ito naman yung ilang kwento na binabahagi ng mga tao tungkol sa kanilang experience sa pagpunta dito. Maraming naglalarawan ang biglang pagbaba ng temperatura once na makarating ka sa Paritibba. Hindi lang dahil mataas na lugar ito, kundi dahil nakapasok ka na sa lugar na ito mismo. Ito yung tipo ng lamig na mapapacheck ka na naiwan ko bang nakabukas yung bintana, kaya biglang lumamig. Yung tipo ng lamig na para kang biglang kinilabutan sa batok mo. Considering yung elevation ng lugar na dapat pantay yung pagkakalamig, hindi ganun sa Paritibba. Tila ba yung lamig na may experience mo ay patches, hindi pantay-pantay, na parang may nakatayo sa spot na yon. Ang mga ilaw. Ito maaaring dahil din sa mga kwento ni Ruskin Band. Pero sabi sa mga kwento, may mga namataan daw na mga green lights sa burol na ito. Ito ay sinulat mismo ni Ruskin Band sa kanyang On Fairy Hill. May mga green lights daw na nagfe-flicker sa burol na iyon. Sa tuktok ng burol na iyon, nung gabi na sumilip siya mula sa kanyang bintana. Sabi niya, walang nakakarating na mga motor sa hill na iyon kaya hindi maaaring galing ang mga ilaw na ito sa front light ng isang motor. At pati na rin yung ibang mga bumisita sa Paritibba nag-describe din ng ganitong patay-sinding mga ilaw, maliliit na ilaw sa burol na ito. Hindi maaaring dahil ito sa electricity ng isang bahay dahil walang power line sa burol na ito. The sounds. Dinescribe ng mga bumibisita dito yung bulong sa hangin na maririnig mo once na makarating ka sa Paritibba. Hindi ito mga salita, more of structure sounds. Yung tipo ng pag-uusap na narinig mo mula sa likod ng isang wall. Sabi naman ng iba, may mga naririnig silang mga footsteps sa ibabaw ng leaf-covered forest floor. Naririnig nila ito sa likod nila o kasabay nila habang naglalakad sa train. Samantalang yung iba naman, nakakarinig ng humming sound. Ito yung sound na pakanta pero mahina lamang, na maaaring na-produce kapag umihip yung hangin sa gitna ng mga bato. The Missing Girl. Meron pang pangatlong storya na nakakabit sa Paritibba. Ito naman ay umiikot sa paranormal account ng lugar. May isang batang babae na kasama ang kanyang pamilya nawala sa burol na ito. Ang kanyang pagkawala ay hindi maipaliwanag. At naniniwala ang mga lokal na ang kanyang espiritu
ay nandoon pa rin sa burol na ito, naghahanap ng tamang daan pauwi. Walang eksaktong date kung kailan nangyari ang kwento na ito, na depende na lang talaga sa perspective na makaka-receive ng kwento na to kung tatanggapin ba nila ito bilang katotohanan or kwentong bayan lamang. What strikes me about these stories ay yung consistency ng mga accounts. Walang nag-describe ng violence sa Paritibba na may nagte-threaten sa kanila, may nangahabol sa kanila. It's just more of the atmosphere, yung feeling ng lugar. Yung pakiramdam na may nagmamasid sa'yo pagkarating mo pa lamang, na alam mong nauna na yun sa iyo. Bakit nga kaya madalas tamaan ng kidlat ang Paritibba? Itong tanong na ito ay pwede nating sagutin. Ang Masuri Ridge ay isang limestone na binanggit ko nga kanina. Now, konting science tayo dito, ang limestone ay isang uri ng sedimentary rock. Nabuo ito sa mga deposit ng mga calcium carbonate. Yung limestone, kapag kinumbine mo siya sa specific moisture ng Himalayan foothills, nagka-create siya ng condition particularly conducive sa electrical storms. So, ang nangyayari, yung ridge, nagiging siyang natural conductor. Nasa mataas na lugar, exposed, at wet during monsoon season. Yung Dune Valley naman, sa baba, nagko-create siya ng specific microclimate kung saan yung warm air galing sa kapatagan, minimit niya yung malamig na hangin paakyat dun sa Himalayan foothills. Yun nga, yung Masuri. At yung collision na yun ay nagpo-produce ng storm na merong unusual frequency at intensity. And yung Paritibba, nasa dulo siya sa eastern part ng ridge. At exposed ito, kaya ito yung mas nauunang natatamaan. So, hindi lang alamat yung mga sunog na puno, yung mga hating puno, documented ito. Ito parang i-connect ko lang dahil nga madalas matamaan yung Paritibba ng mga kidlat. So, meaning to say, yung mga ilaw na maaaring nakikita nila na sumasayaw di umano doon sa ibabaw ng hills na yun, na-produce lang din mismo ng kidlat. At maaaring kinabitan lamang ng folklore ng mga lokal para magkaroon ng explanation kung saan nanggagaling yung mga dancing lights na nakikita nila, kung bakit parang cursed ang hill na ito dahil ito ay palaging tinatamaan ng mga malalakas na kidlat na kumitil di umano ng buhay ng magkasintahan noong unang panahon. So, para sa mga Garhwali people, this is something real na walang science explanation ng mga panahon na yon dahil ang pinaniniwalaan lamang nila ay mga spirits, ghosts. Pero dahil nga sa modern information na meron tayo ngayon, at least meron ng explanation kung bakit nga ba palaging madilim sa Paritibba, palaging parang gloomy, babagyuhin, pinatamaan ng mga kidlat and all. So that means all along they were right. Hindi lang nila ginamit yung tamang vocabulary or tamang scientific terms. Dinescribe nila kung ano man yung na-experience nila sa Paritibba, the best that they can. Meron pala akong bonus information. Kung gugustuhin yung pumunta sa Masuri, malapit na magkaroon ng longest cable car mula dito sa lugar namin paakyat dun sa Masuri. So, mas madali na siyang mapupuntahan. And after all the stories, gusto ko pa rin pumunta sa Masuri at i-invite ko pa rin kayong pumunta dito. Kung mapupunta man kayo sa Masuri, I want you to think about our story. Yung trail, yung tunog na maririnig mo kapag naglalakad ka. Pero at the same time, isipin mo rin na lahat ng ito may explanation. Lahat ng na-experience na kinukwento ng mga tao dito, may science explanation. That's our story for today. If you like this kind of video, don't forget to share and like it. And syempre, mag-subscribe ka na rin sa channel ko. At kung meron kang gustong ipakwento sa atin, you can comment below or send a message to my socials. Thank you for watching. See you on the next one.